Good morning sa inyong lahat and welcome dito sa Kanlungan Youth Mission Church sa ating Sunday service at sa lahat ng mga nandyan sa simbahan at mga nanonood sa atin online. So, bago tayo magsimula, kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 9. Ulitin ko, Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4. Sorry. Then, tayo kayong lahat upang sabay-sabay natin itong basahin. Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4. Ito ang sabi sa verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nawa yung mga salita, Panginoon, na aming nabuksan ngayong araw na ito ay magkaroon muli ng kaliwanagan sa aming puso at isipan, Panginoon, at magpatibay sa aming pamumuhay sa pananampalataya sa iyo, Ama. At lalo ka pa naming madakila, makilala, maitaas, mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. At lubos ka pa naming ibigin gaya ng pag-ibig na labis mong pinaparanas sa amin. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang nawa ang aming maitaas at madakila at sa lahat ng pasasalamat sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Sige, pwede na kayong umupo. So, muli, nais kong bigyan ng emphasize yung mga gawa ng Banal na Espiritu sa buhay nating mga mananampalataya. So, yung mga katuruan na ito ay bahagi ng pagkilos ng Holy Spirit. Pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Sabi ko nga last time, tayo yung templo ng Panginoon. So dapat kilalanin natin at alamin natin yung kalooban ng Panginoon, yung kalooban ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So nais ko dito ituro ito, ang patungkol sa pamilya o patungkol sa mga magulang. O patungkol sa buhay. So, itong mga nagdaang buwan, napapansin nyo nga na may mga nangyari na graduation, di ba? May mga nagtapos sa paaralan, may mga nag-graduate sa kanilang mga pinag-aralan sa high school, sa elementary, or sa kolehiyo. Actually, enrollment na nga sa ibang mga eskwelahan eh. So during graduation, mapapansin nga natin na lahat ng estudyante na mag-graduate, meron silang panghahawakan na diploma, di ba? Diploma. Yung papel na kasulatan na ibig sabihin, nakapagtapos ka ng kolehiyo, or nakapagtapos ka ng high school, or nakapagtapos ka ng elementary. Yung certificate na yon is simbolo ng mga bagay na pinagpaguran mo, mga bagay na pinagpagalan mo, mga bagay na pinagsumikapan mo, dahil doon natuto ka, dahil doon maraming mga natanim sa pagkatao mo, na bago or naayos sa pagkatao mo, na-develop, nag-improve, marami kang natutunan, na-develop even yung skills mo, kahit nga lang yung parte na gumigising ka ng maaga, natutulog ka ng maaga, gumagawa ka ng assignment mo sa tamang oras or ng project mo sa tamang oras. So, in short, yung buong panahon na in-spend mo doon ay humubog sa'yo, and nung binigay sa'yo yung diploma, alam mo na merong value yung bagay na hawak mo. Nakuha nyo? Nung hawak-hawak mo na yung diploma, alam mo na yung pinanghahawakan mo, merong isang value na nagbigay sense sa buhay mo, nagbigay
kabuluhan or magbibigay kabuluhan sa buhay mo or magagamit mo sa iyong buhay. Dala-dala mo yon, saan ka man magpunta, alam mong magagamit mo yon, mapapakinabangan mo yon. Ito yung magiging maybe pundasyon or haligi na mga bagay na pagsusumikapan mo pa in the future. Diba? So katibayan siya. Meron siyang halaga. Alam mo na meron kang hawak. Ngayon naman sa ating pananampalataya, ano kaya yung ating pinanghahawakan? Diba? Parang may paghubog ba na dumarating? Meron bang mga pagsubok na sumusubok sa atin, and at the end of the day, at the end of many years na binubuno mo yung pananampalataya na to, alam mo sa sarili mo na kagaya ng diploma, meron kang pinanghahawakang matibay pa kaysa sa diploma na hindi maaagaw ng kahit na sino. So alam naman natin yung kaligtasan natin. Ganun. Alam naman natin yung pananampalataya natin, yung ginawa ni Kristo dun sa Kalbaryo, ganun. Matibay yun na pinanghahawakan natin sa ating buhay. Pero tanong ko nga, paano natin ito na-feel? Paano natin ito nakikita na kagaya ng sa diploma? So nabanggit ko nga yung diploma para tanungin kayo na ano kaya yung pinanghahawakan mo ngayon? Diba? Minsan yung iba, pwede nilang isipin, porket ba wala akong diploma, hindi ko na mapapatunayan na may kabuluhan yung buhay ko. No? So, hindi ko sinasabi to para hiyain yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral o yung mga walang hawak na diploma ngayon. Hindi ko sinasabi yon para doon. Sinasabi ko to dahil may mas mahalaga pa nga kaysa sa diploma. So, and gusto ko rin i-highlight na maraming may mga diploma yung hindi naman naging maayos yung kanilang buhay. O maybe nakita mo sila na umunlad, maraming mga taong umunlad, pero nabulag naman dun sa kanilang yaman. Iba naman yung direksyon na tinahak nila. Maybe, nandun nga sila sa tugatog ng tagumpay, sa tugatog ng kayamanan, sa mga bagay na natatamo nila, bunga ng mga pinaghirapan nila at pinagsumikapan nila, pero nabulag naman sila ng mga yaman na yon. Hindi naman sila dun sa direksyong patungo sa kaharian ng Diyos. Diba? So alam natin na mas matibay pa na panghawakan natin yung pananampalataya na kagaya ng diploma. Mas matibay pa na panghawakan natin na tayo, yung katawan natin bilang templo ng Banal na Espiritu, kesa mga bagay na, alam naman, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung pag-aaral. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung diploma. Ang sinasabi ko, ang tinutukoy ko, maraming nagkaroon yan, pero hindi naman naging maayos yung kanilang buhay. Maaring maraming yumaman na tao sa mundo, pero na-addict naman sila sa sugal. Nalulung naman sila sa droga. Nalulung naman sila sa bisyo. At the end of time na tumanda sila, maybe ngayon parang akala mo matibay ka, matatag ka, pero pagtatapos ng mahabang panahon, doon mo lang napagtanto na yung lahat ng pinaghirapan mo, parang wala naman palang naging kabuluhan. Wala ka naman palang naging kayamanan sa kalangitan. Yung yaman mo nandito lang sa lupa kung saan may mga nagnanakaw, nawawala, nauubos. Parang pera kapag dumating sa iyo, bigla lang din mauubos. Bigla lang din mawawala, kahit gaano pa yan kalaki. Kaya nga, kung pababayaan natin yung mas mahalaga, kung pababayaan natin yung mas importante, yun yung pananampalataya at yun yung takot natin sa Diyos. Pagkakaroon ng takot sa Diyos, especially pagkabataan ka pa lang, kung pababayaan natin yung mga yun, kahit ano pang matamo mo, kahit ano pang diploma magkaroon ka, maaaring hindi magkaroon ng totoong kabuluhan yung iyong buhay. Kaya sabi ko kanina, hindi yan nakikita kung gaano ka kayaman or kung gaano ka kahirap. Kaya mahirap ka or mahirap lang yung sitwasyon ninyo kung payapa naman yung buhay ninyo. Kung mas malalim mas mayaman kayo sa mga bagay na nakakasaya dahil magkakasama kayo, kayamanan din yun. Hindi lang
sa pera, o sa ari-arian na susukat yung kayamanan. In fact, sabi ng Bible, ang tinuturo niya sa atin, ang kayamanan is nagmumula doon sa pagmamahalan. Dahil yun yung binigay ng Diyos sa atin. Maraming mayayaman, di ba nga, nung bata pa lang ako, pagka naglalakad ako sa mga papasok ng school, siyempre, mahirap lang din yung sitwasyon mo, yung buhay mo. Naglalakad ka sa papasok ng school, makikita mo yung mga bahay, naglalakihan, pero wala yung laman yung mga bahay nila. Dahil masyadong busy sa trabaho, busy sa pagkakaroon ng ari-arian, nawawalan ng panahong pagyamanin yung isa-isa. Nakalimutan yung totoong buhay na pagpalit dun sa mga bagay na material. Sabi ko nga din last week, may mga iba naman, bumibili ng kaibigan. Ang dami nilang kaibigan nung meron pa silang pera, pero pag wala na silang yaman, wala na rin totoong kaibigan na meron sila. Parang false, nagkikreate ng false life sa buhay mo. At the end of the day, parang nararamdaman mo na totoong mag-isa ka lang. So ito yung pahalagaan nyo, no, mga kapatid. Yung takot sa Diyos at saka yung pananampalataya. And bakit ko ginamit itong verse na ito na Ephesians chapter 6, verse 1 to 4? Dahil yung magulang at yung anak ay merong iisang responsibilidad sa buhay. Pananampalataya sa Panginoon na dapat ituro ng mga magulang at pananampalataya sa Panginoon na dapat matutunan ng mga anak. Takot sa Diyos na dapat ituro ng mga magulang sa kanilang anak at takot sa Diyos na dapat meron yung mga magulang higit pa kaysa dun sa anak nila. Kung ikaw yung magulang at alam mo na yung anak mo mapupunta sa impyerno, mapupunta yung direksyon ng buhay niya sa kamali, kahit hindi na sa impyerno, kahit na lang sa kasamaan. Diba? Mas maiging pundasyonan mo siya ng mga bagay na merong patungkol sa Diyos. Dahil yung diploma, kahit gaano man kayabang or kasama yung puso ng tao, pwede niyang makuha yan eh. Di ba? Kahit pa gaano ka kasakim, gaano ka kadamot, gaano ka makasarili sa buhay mo, pag may talino ka, kaya mo makuha yung diploma eh. Di ba? Pero yung takot sa Diyos, yung pananampalataya sa Diyos, nagbubunga sa tao ng pagpapakumbaba. Humuhubog ng totoo, naguhubog ng totoo sa tao. Kaya nga yung mga tao, di ba, lalo na sa politika, maraming pwedeng mag-pretend na ganito sila kabuti. Pero hindi yun yung katotohanan sa puso nila. Dahil sabi ko nga, yung mga posisyon, yung mga kayamanan, madali yan makuha kahit gaano ka pa kasama sa puso mo. Hindi ko rin naman sinasabi na yung lahat ng may ari-arian, yung lahat ng may kayamanan, yung lahat ng nagsumikap ay masama yung kanilang puso. Sabi ko nga kanina, ulitin ko, itatak niyo ito sa inyong isip at sa inyong puso. Regardless kahit yumaman ka o naging mahirap ka, importante magkaroon ka ng takot sa Diyos at pananampalataya. So sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Diba? Sa panahon ngayon, parang ang hirap mag-isip na, kuya, paano ko kaya susundan yung aking magulang? Ang dami nilang maling pamumuhay. Sabi pa niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa. Sabi, kuya, Lord, paano ko susundin yung aking magulang? Dahil sa kanila, hindi ako guminhawa ngayon. Dahil sa kanila, naging magulo yung buhay ko ngayon. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. So gusto kong maging malinis at maayos yung inyong kaisipan pagdating sa mga salita na ito. Kasi dito nag-uumpisa yung gulo ng buhay, di ba? Madalas sa loob ng pamilya, hindi sa labas, sa loob ng pamilya madalas nag-uumpisa yung gulo ng buhay. Ang nais ituro ng Bible sa atin dito, mga kapatid, kahit gaano pa ka-imperfect yung iyong mga magulang, huwag mong gagayahin yung mga mali nilang ginagawa. Let's say, nagsusugal sila dyan, may nagbibisyo, may naglalasing, yung tatay mo naglalasing, pag nalalasing, nang bubugbog ng asawa, nang bubog ng anak, nanira ng gamit sa bahay. Or even yung nanay mo, maybe ganun na din. May mga kapatid ka nagdodroga, may mga magulang kang nagdodroga. Huwag mong tutularan
yung kanilang pamumuhay. Pero matuto ka pa rin sumunod dahil yung pagsunod yung humuhubog sa tao. Sumunod ka dun sa tama. Ibig sabihin kung kailangan mo matutunang maglinis ng bahay, kailangan mo tutunang mag-ayos ng bahay, mag-ayos ng sarili mo, pagbutihin yung pag-aaral mo, malay mo, dun sa pagsusumikap mo, dun sa paggawa ng mabuti, mahipo mo pa yung heart ng magulang mo at magbago sila. Di ba? Pero yung mga kabataan nga, madalas, dahil nga ang hirap intindihin yan sa panahon ng bata pa yung edad mo, minsan pipiliin mo magrebelde. Pag nagrebelde ka, buong buhay mo, sinisisi mo yung mga magulang mo sa mga negatibong nangyayari sa'yo. Bumabagsak ka sa eskwelahan, hindi ka nakakapagtapos ng maayos. Diba? Nandyan pa yung barkada di ba? Minsan yung barkada, susulsulan pa yung galit mo sa iyong magulang. So lalo kang pagtatanim ng galit, pero kapag tumanda ka, hihintayin mo pang tumanda ka, kapag namatay yung mga magulang mo, biglang sarili mo na lang yung maiisip mo And at the end of the day, ano ba yung ginawa ko para sa sarili ko? And then hindi mo na kayang masisi yung magulang mo dahil wala na sila. So kapag dumating ka sa ganung punto, doon mo lang marirealize na dapat pala may ginawa ako. Dapat pala nagsumikap pa rin ako. Kaya nga, sabi niya dito, igalang mo ang iyong ama at ina dahil napaka-importante nun. Dahil yung palang bagay na yon, pwede palang baguhin yung puso ng iyong magulang. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa. Yung pagsunod mo sa kanila kahit pagano sila ka-imperfect, nagtuturo sa iyo ng disiplina, humuhubog sa iyo sa totoong buhay. Kaya nga, makikita ninyo, may mga kabataan na pareho lang yung pinagdaanan, yung isa naging rebelde, yung isa umunlad. Pero sa parehong lugar sila lumaki, sa parehong sitwasyon sila ng kanilang mga magulang lumaki. Pero yung isa umunlad, yung isa naging rebelde at naging puno ng hatred yung kanyang puso sa mga tao sa paligid niya. Pero yung isa natututo at nahubog ng panahon, nagtiwala dun sa, sabi ko nga kanina, ang main assignment ng magulang at ng anak, magkaroon ng takot sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag nanatili yan sa puso ng kabataan, lalaki siyang merong katuwiran sa kanyang buhay. Lalaki siya sa katuwiran ng Diyos, sa righteousness ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya iisipin yung mga masasamang nangyayari sa paligid niya, kundi yung pwede niyang magawa at maitulong para mabago yun. Nagiging motivation niya yung pinagdaanan niya. Pero yung isa nagiging rebellion niya yung kanyang pinagdaanan. Pero minsan, nasosobrahan lang tayo sa paninisi kahit na yung mga magulang natin nagsusumikap naman. Kung yun lang yung kaya nilang gawin, kung yun lang yung kaya niyang abutin, ibigay sa iyo, di ba? Sabi ko nga, regardless kahit maging mahirap ka, mayaman ka, makatapos ka ng kolehiyo, dumami yung pera mo, umunlad ka, or kahit maging pinakamahirap yung sitwasyon niyo sa buhay, yung takot sa Diyos at yung pananampalataya, yung magdadala sa inyo sa kapayapaan. Maraming mayaman yung hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Actually, mas mahirap pang maging payapa yung mga mayayaman kesa sa mahihirap. Mas mahirap pang maging masaya yung mga mayayaman kesa sa mahihirap. Mas mahirap pang magkaroon ng relationship na nagpapasaya sa paligid ng buong pamilya. Minsan, ang laki-laki ng bahay, hindi na magkita yung mga magkakapatid or sa buong tahanan, hindi na sila nagkikita-kita dahil sa sobrang laki ng bahay nila. Pero yung mga magkakapatid na nagkakasya sa isang maliit na silid, di ba, lagi silang nag-uusap. Nagkakaroon sila ng matibay na relasyon sa isa't isa. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. So regardless kahit ano pa yung sitwasyon ninyo sa buhay, not unless yung mga parte na kung yung magulang inaabuso yung kanyang anak. Physically, sexually, and many things. Yung mga ganong bagay is reportable or kailangang isuko sa batas. Pero kahit wala kang magulang,
Sabi niya dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. So, ibig sabihin, pwede ka rin magkaroon ng magulang sa Panginoon. Kagaya sa simbahan, di ba? Kung hindi ninyo mahingian ng tamang payo yung inyong mga magulang, maghingi kayo ng tamang payo dun sa mga nakakatanda sa inyo na merong takot sa Diyos at merong pananampalataya sa Diyos at sila yung magbibigay gabay sa inyong buhay. Either sa pag-unlad yan ng inyong buhay, or maybe doon sa sitwasyon ninyo sa kahirapan. Hindi naman porket nandun ka sa kahirapan, hindi ka na pwedeng maging masaya, hindi ka na pwedeng maging kontento. Sabi ko nga kanina, ang dami na nating binahagi. Sapagkat ito ang nararapat. Sabi niya, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, magulang sa pananampalataya, mga taong nananampalataya na pwedeng maging magulang ninyo. Sumunod kayo sa kanila sapagkat ito ang, sabi niya, nararapat. Dahil bawat kabataan nangangailangan kayo ng gabay. Bakit? Alam niyo ba yung mga kabataan, yung edad mo bilang kabataan, nasa stage ka pa ng learning. Kaya nga mayroon debut di ba? 21 or 18, di ba? Kasi kapag yung bata, lumampas na doon sa mga ganong edad, let's say 21, hindi na siya natuturuan. Marunong na siyang sumagot. Hindi na siya nauhubog pa basta-basta. Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung daladala mong mga natutunan mo sa buhay mo, kung puro masasama yan, puro kayabangan yan, puro galit yan, puro sama ng loob yan, puro panlalamang yan, puro pandaraya yan, puro pagsisinungaling yan. At that age, after that, 21, mahirap nang alisin sa'yo yon at nagiging yun na yung means mong mabuhay habang tumatanda ka. Matigas na yung heart mo, magaling ka ng mga tuwiran sa mali. Pero yung mga habang bata ka pa, kung magpapahubog ka pa sa mga pwede mong matutunan, kahit pa isipin mo mas magaling ka pa dun sa mga nagtuturo sa'yo, kung magpapahubog ka pa, marami kang matututunan. Kaya habang bata ka pa, sikapin mong makinig, sikapin mong matuto, sikapin mong magpagal. Wag mong hayaan, agawin ng mga kaibigan mo yung panahon para pag sumikapan mo yung para sa iyong sarili. Yung ikauunlad mo. Yung ikakaayos ng buhay mo. Ikakaayos ng mga desisyon mo. Diba? Ano lang naman yung mga tawanan at saka mga asaran na parang walang kabuluhan. Ano lang naman yung payabangan. Pagalingan ng salita. Kung sino sa inyo yung mas magaling or sino sa inyo yung mas mayabang or malaki yung ulo. Diba? Kung sino sa inyo yung matapang, malakas sumuntok, malakas manapak, diba? Malakas magmura. Hayaan mo na sila dyan. Iwanan mo na sila dyan. Diba? Doon ka sa parte na kapag dumating yung araw, let's say nag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak, may pundasyon ka. Dahil alam mo, nagkaroon ka ng takot sa Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, mauhubog mo, madadala mo, or masusurvive mo yung buhay pag tumanda ka. Kaya nga sabi niya dito, ikaw ay giginhawa kapag sumunod ka sa iyong mga magulang, sa mga magulang sa Panginoon, sa iyong ama at ina, lalo na kung meron kang magulang na may takot sa Panginoon. Or regardless, kahit wala silang, hindi mo naman sila nakikita sa church, nagsisimba, basta meron silang takot sa buhay, takot sa Diyos, at gumagawa sila ng tama, hindi mo kailangan maging rebelde kung mahirap lang kayo. Yun yung gusto kong malinaw sa inyo. Hindi mo kailangan maging rebelde kung mahirap lang kayo. Hindi mo kailangan maging rebelde kung nagbobote bakal lang yung magulang mo. Ito lang yung kaya nilang ipundar. Nagkakirpentero lang, sumasidla lang, minsan lang hirap niyong kumain. Hindi kayo makakain ng masarap. Hindi mo kailangan maging rebelde sa mga bahagi yun dahil nagsusumikap pa rin sila para sa iyo. Yung pagtitiis nila, yung pagsunod mo sa kanila, yung huhubog dun sa buhay mo. Kasi madaming kabataan yung nagiging rebelde kapag nakita nila yung mga classmate nila, may nakapag-aral sa ganitong school, may nagkaroon ng ganitong gamit. Di ba? Imbis na tulungan mo yung mga magulang mo, magtatanim ka ng galit kasi wala ka nung meron yung mga tao. Yung inggit mo sa iba, nagiging cause para lalo ka pang hindi magsumikap at isisi lahat sa magulang mo
yung nararanasan mong inggit, yung nararanasan mong negatibo sa iyong buhay, di ba? Tendency pag tumanda ka, nagkaanak ka, bigla ka nag-asawa ng maaga, ganun din yung magiging pagpapalaki mo sa iyong anak. Ano mangyayari? Siya din yung mismong anak mo. Giging sumbat sa'yo, yung sumbat mo dun sa naging mga magulang mo. And kahit nagpapagal ka na ng gusto, susumbatan ka pa rin ng iyong anak. Diba? So wag mo nang hayaan dumating pa sa ganung panahon at magpahubog ka sa salita ng Panginoon, magpahubog ka sa buhay, sa pagtulong sa magulang, sa pagtulong sa gawaing bahay, di ba? Kaya huwag niyong gagamitin yung simbahan kapag merong mga practice, kung wala namang practice, yung iba, yung mga kabataan ngayon, ang hilig lang gumala kasi gagala sila. Basta pag may pinuntahan sila, makakaligtas sila dun sa mga gawaing bahay. Gawin niyo muna yung mga gawaing bahay. Pagkatapos pumunta kayo sa simbahan para gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. Mabubulag ninyo yung inyong sarili kapag tinatakasan ninyo yung gawaing responsibilidad ninyo sa bahay. And then ginagamit nyo yung kinakasangkapan ninyo yung simbahan para doon. Ibig sabihin, anong mangyayari? Hindi kayo tunay na nahuhubog. Tapos aakalain mo na porket naglilingkod ka sa simbahan, mabuti ka na or magaling ka na or napiplease na yung Diyos sa ginagawa mo. I-please mo muna si Lord dun sa iyong mga magulang kung ano yung may tutulong mo sa kanila. Sabi ko nga kanina, sabi dito sa verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, maraming bagay kasi na kinukos yung magulang para ikagalit ng kanilang mga anak. Either mga bisyo, sugal, addiction, di ba? Mga pag-aaway sa loob ng tahanan. Pag-aaway siguro normal lang pero pag sakitan na, kapag hiwalayan na, o may nang babae, o merong nang lalaki, di ba? Doon na nagiging masaklap Nagiging kawawa yung mga anak na nakikita yung mga magulang nila sa ganong sitwasyon. Hindi nila kayang i-resolve sa isip nila, tanggapin, i-absorb sa isip nila at sa heart nila yung mga pressure ng sitwasyon. So, sabi niya, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Pero kahit dumating man yun sa inyo or nakikita niyo man yun sa inyong mga magulang, huwag pa rin kayong magtatanim ng galit. Huwag kayong magiging rebellious. Huwag kayong magkakaroon ng rebellious heart. Dahil yung pagsunod ninyo, yun pa rin yung pinakamahalaga. Yung takot ninyo sa Diyos, yun pa rin yung pinakamahalaga. Mahalaga pa sa diploma. Diba? Mahalaga pa kahit sa graduation na hindi mo na binaranasan ng iba. At maraming taong umunlad kahit na wala naman silang pinagdaan ng eskwelahan. Dahil maraming paraan para umunlad ng tao. Maraming paraan ang Diyos para paunlarin ng tao. Dahil Diyos ang may likha ng mundo. Diyos din yung may kayang magpala sa taong mga nagsusumikap at nananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa mga salita na ito na aming narinig ngayong araw. Nawa patuloy ka naming nadadakila Panginoon sa aming buhay. Patuloy ka naming nasusunod Panginoon sa aming buhay sa pamamagitan ng pagsunod namin, Panginoon, sa aming mga magulang, pagpapahubog namin sa kanila, lalo na ng mga kabataan, Panginoon. Dahil sa paraang ito, Panginoon, dito mo kami binibigyan ng pagdidisiplina, dito mo kami binibigyan ng pag-asa sa buhay, Panginoon. Dito mo pinapakita na magbago maayos yung direksyon ng aming buhay, Panginoon. At ito yung huhubog at didisiplina sa buhay namin, Panginoon. Nang sa gayon sa aming paglaki, sa pagharap namin, Panginoon, sa mas matitindi pang suliranin ng buhay, nakahanda kami, Panginoon. Dahil nahubog kami ng mahihirap na sitwasyon. At hindi namin yun ikinagalit, hindi namin ikisasama ng loob, kundi naging motivation sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami dadalhin sa isang pagsubok na hindi namin malalampasan. At lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, ay naroon ka. Tumawag lang kami, Panginoon. Humingi lang kami ng tulong sa iyo.
at iyong sasagutin ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. So, sa next video natin, no, na doon natin gawin yung ating communion. And God bless sa inyong lahat. God bless din sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating video.